Hello, Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, yung first card ninyo, Unicorn. Okay? There's imagination, joy, purity. Feeling ko dito, Gemini, you have that purity in your heart. No? Siguro, yung puso mo, napaka-pure, napakalaki ng puso mo para sa iba, para sa pagtulong sa iba. Yung ganon. Tsaka, yung mga it feels like to me that you have the purest of intentions, no? Kaya siguro din, you are blessed, no? Kaya din siguro, maganda rin ang mga nangyayari sa buhay mo. Kasi kapag mabuti kasi yung puso mo, mabuti yung iniisip mo, hindi lang para sa sarili mo, para din sa iba, 'di ba? Then talagang mas lalapitan ka ng grasya, lalapitan ka ng blessings, 'di ba? Kasi you are projecting positive energy, 'di ba? Kaya feeling ko dito, you will be blessed with more good things, na makukuha sa buhay mo kasi ganun ka, no, yung intentions mo for yourself and for other people, mabuti, maganda, honest, yung ganun. So we also have the sickle, cutting cords, quickness, action. So for most of you siguro Gemini sa ngayon, it's about time na din para tanggalin mo na sa buhay mo yung mga bagay, tao, even situations that doesn't serve your best interest anymore. Siguro sa ngayon, you will be realizing, no, na marami na sigurong bagay or, circumstances na pinagdaanan ka in the past wherein siguro alam mo na hindi mo naman ito nakakatulong sa'yo, you know? At wala ng positive effect or positive impact sa buhay mo. Kaya siguro hindi mo na 'to papatagalin pa na mag-stay sa buhay mo kung ano man ito at tatanggalin mo na 'to. You're going to sever your ties with this negativity, no, sa buhay mo. Negativity, toxicity, yung mga ganyan. And hindi ka na magpapatumpik-tumpik pa, no. You're going to take action towards removing whatever this is, no, na mga negatibo na lang ang hatid sa buhay mo. So, which is good, 'di ba? Kasi bakit mo pa papatagalin, 'di ba? Eh, magko-cause lang 'yan ng mas marami pang negativity sa buhay mo. We have the sunflower fairy. Ayan. And you will have fun. Napaka-exciting nito kasi um, 'di ba, bakasyon pa, summertime pa. So take advantage of this opportunity, no? To be playful, to have fun, mag-enjoy. Lalo-lalo na doon sa may mga anak, no? Na may mga anak na maaring nag-aaral pa, 'di ba? Mga bagets pa. So this is the time for bonding moments, 'di ba? So take advantage of that opportunity. At saka time din siguro time din para mag-me time ka din, 'di ba? Time din para ikaw ay, um, mag-enjoy naman 'no, ng kahit isang araw, kahit 'di ba, yung magkaroon ka man lang ng break from work, 'no. So this is the perfect time for you to do that as well habang hindi pa maulan, 'di ba? So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, first card ninyo, Temperance. So, this is about healing. Um, Feeling ko dito, hindi lang ito healing ng physical healing. But yeah, possible din yan na kung meron ang iba sa inyo, kung meron kayong mga nararamdaman, meron kayong mga physical ailments or meron kayong mga physical uh, difficulty na hinaharap sa ngayon. This could be the time, no, na baka magbago na yung inyong pakiramdam. Maybe you will get better.
or baka ito na yung simula 'no, na magkakaroon na kayo ng pagbuti ng inyong nararamdaman. Maaaring simula ngayon, 'di ba, pupuwedeng maramdaman mo na na bumabalik na yung strength mo, yung gano'n. And, also balance 'no, this is, panawagan din sa inyo na it's about time na for you to bring, the balance back in your life. Kasi baka in the past 'no, marami kayong ginagawa. Maybe you've been too busy and yung busy-han ninyo probably is just one or two things, 'di ba? At, maaaring may mga nani-neglect na kayo na ibang part ng buhay niyo. Kaya kapag may nani-neglect na kayo, na-o-overlook niyo na, doon na magsisimula yung problema diyan. Kasi 'di ba hindi niyo na napapansin yon. So, pupuwedeng merong mga kailangang gawin tapos dahil hindi ninyo napansin yon, so baka 'di ba lumagpas na sa oras, nalagpas na sa deadline, yung mga gano'n. So, the problem will start there. Kaya kailangan ninyo na ibalanse ang lahat. So, we have the moon. Okay. So, the moon is also about intuition. This is also a reminder para sa'yo to pay attention din sa mga panaginip ninyo at yeah, sa mga intuitive messages na natatanggap ninyo. Kasi yung, mga intuitive messages, those are guidance sa atin ng universe and, same as, yung ano, yung, dreams, 'di ba? Sometimes ginagamit 'no ng universe yung panaginip natin para gabayan tayo. Doon pumapasok sa panaginip natin kung ano yung guidance ng universe, 'di ba? Kaya pay attention ka sa mga napapanaginipan mo, when you wake up in the morning 'no, kapag naalala mo pa kung anong mga elements na nasa iyong panaginip, then make sure isulat mo agad 'yan para hindi mo makalimutan. At, yun, take time to research, i-Google ninyo 'yan kung ano yung dream meaning ng mga elemento na nakita ninyo sa inyong panaginip kasi the message will be there. Mababasa ninyo 'no? We have Ten of Swords, ayan, this is ending and beginning. So, this is cutting cords, no? So, definitely, talagang you're going to put a closure sa situation na to. And, this could be relationship, you know? Baka nagkaroon kayo ng, in the past, no? Nagkaroon kayo siguro ng sitwasyon sa inyong relasyon na maaaring nakasira ng inyong relationship. Pupuwedeng na-betray ka, naloko ka nga, na kasi stabbed in the back energy ito, eh, you know. So, pupuwedeng tinraydor ka dito ng taong mahalaga sa buhay mo kaya ka nga nasaktan, 'di ba? Kasi kung balewala sa'yo yung isang tao na yun na gumawa ng panloloko sa'yo, 'di ka masasaktan. Kaya ka nasaktan ng bonggang-bongga because mahalaga sa'yo ang taong ito, 'di ba? So, pupuwedeng karelasyon mo 'to, pupuwedeng kapatid mo, kapamilya, best friend mo, mga ganyan, 'no? Yung meron kang emotional investment with this person at yun ang siguro nanloko sa'yo in whatever way, 'di ba? Pero yun nga, nasaktan ka. Kaya siguro for the longest time ano, talagang meron ditong hindi pag-uusap, as in may galit, may resentments, 'di ba? May burden, emotional burden. Pero ngayon, it looks like you're going to realize na it's about time na for you to move on from this person or to move on from the situation itself. 'Di ba? Kasi maaring marirealize mo siya ngayon, ano, with this. Maaring you will be guided by the divine. It's about time na for you to get up, get on your feet, and move on. Kasi sayang, no? Sayang ng mga oras na ginugugol mo sa pag-iyak, sa resentments, 'di ba? And those are negative energy na yung mga galit, mga ganyan, mga tampo, mga buwisit, those are negative energy. And that's not going to help you progress in your life or prosper in your life, 'di ba? So parang in a way, you are getting in your own way. You're self-sabotaging kung patuloy mong iha-harbor sa puso mo, sa isip mo, yung galit, no, yung inis. Kaya maaaring ngayon, no, marirealize mo na it's about time na for you
to cut the cords between you and kung ano man ang nangyari dito, ano man ang sitwasyon mo, dito or sa tao mismo, 'di ba? So, maaaring tatanggalin mo na 'yan sa buhay mo sa ngayon, 'di ba? Para na maka-move on ka na from this, huwag mo nang alalahanin ito, 'di ba? Forgive and, forget, 'di ba? Yung gano'n. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.